talagang mula pa sa pasamula, yung pag-uugaling tao, palaging suwayin. Hindi sumusunod sa kagustuhan ng Diyos. Lahat ng tao gusto maligtas, di ba? Pero hindi lahat ayaw nilang sumunod sa kagustuhan ng Diyos. Ngunit dito, may bilin sa bawat isa sa atin. Kaya't anong sabi ni Solomon? Tuloy muna natin dito sa 3 hanggang 6. Gawin mo ngayon, anak ko, at lumigtas ka. Yamang ikaw ay naulog sa kamay ng iyong kapwa. No? Kung nasali tayo, anong utos sa'yo? Umiwas ka, umalis ka. Yumaw ka, magpakababa ka. Magpakapayapa ka sa iyong kapwa. Huwag mong bigyan ng tulog ang iyong mga mata. No? Utos sa bawat isa sa atin na tayo'y umiwalay. Dahil hindi tayo kabilang dyan. Hindi tayo kabilang sa mga gawa na ginagawa ng tao. Kaya ano pa sabi? Ulit po natin. Sapagkat ako'y anak ng aking ama, namumuhay at malumamay at buktong sa paningin ng aking ina. At tinuruan niya ako na nagsabi sa akin, pigilan ang iyong puso sa aking mga salita. Ingatan mo ang aking mga utos at mabuhay ka. Magtamo ka ng karunungan, magtamo ka ng kaunawahan. Huwag mong kalimutan, ni iwalayan man ang mga salita ng aking bibig. Huwag mo siyang pabayaan at ingatan ka niya. Ibigin mo siya at iingatan ka niya. Ano pong utos sa atin? Ibigin mo siya. Yan ang utos. Ingatan natin ang kanyang mga salita. Huwag nating iwalay sa kanya. Kung ito'y ating gagawin, ito'y pag-ibig sa kanya. Upang siya'y hindi rin naman aalis sa atin. Iiwalay sa atin. Yan ang utos niya. Ngunit anong ginagawa ng tao? Nakaramihan sa mga tao na nakikita natin. Dito sa ating kapanahonan, panahon ng panganib. Di ba? Gaya ng nabasa natin sa kanina, sa huling araw, darating ang panahon ng panganib. Tignan natin ang kasamaan ng sanlibutan ngayon. Magsindi ka ng TV, makinig ka sa radyo, magbasa ka ng dyaryo. Alin ang marami? Yung mabuti o yung masama? Kaya't mapanganib. Kaya't ganyan tayo pinapalayo, pinaiiwas o pinapalis sa ganitong mga gawa. Upang hindi tayo mapabilang o hindi tayo mapasama dun sa mga sumuway sa kagustuhan ng Diyos. Ngayon, ano pa ang sabi ni Solomon? Ganito po, dito rin sa aklat ng Ecclesiastes, ay ganito po ang ating malalaman, karagdagan sa ating nalalaman ayon sa kagustuhan ng ating Panginoon. Ito po, 2:18. Ganito po ang sabi. Ipinagtanim ko ang lahat kong gawa na aking ginawa sa ilalim ng araw. Yamang nararapat kong iwan sa tao na susunod sa akin. 11. Nang magkagayoy, minasdang ko ang lahat ng mga gawa ng ginawa ng aking mga kamay at ang gawain na aking pinagsikapan gawin. At narito, lahat ay walang kabuluhan at nauwi sa wala at walang pakinabang sa ilalim ng araw. Ano po ang sabi? Gaya ng sinabi ni Solomon, kung papaano ang pinagsikapan niya na gawin o ipunin ay pawang mahihiwan lamang sa mga sumusunod sa kanya. Kung mawawala na ang iyong buhay, saan pupunta ang iyong pinag-iipunan? Mas higit mong binibigyang importansya yung mga bagay-bagay dito sa sanlibutan. Sinong tao na gustong maghirap? Pero,
dahil sa iyong pananampalataya, sa tinanggap mong pananampalataya, hindi mo ba matatanggap kung ito ang iyong pagdadaanan? Nang dahil sa maraming kapigatian na sinasabi ng banal na kasulatan, tayo papasok sa kanyang kaharian. Ngayon, ayaw mo dumanas ng kapigatian. Kaya't ganun ka, hindi makasunod sa kagustuhan ng Diyos. Ngayon, ang sabi ni Solomon, ito'y pawang walang kabuluhan. Sino ba si Solomon? Isang hari, di ba? Kung hari ka, mayaman ka. Makapangyarihan ka. Pero ano sinabi ni Solomon? Ang lahat ng ito ay walang kabuluhan. Bakit? Pag namatay ng tao, sino bang mayaman na namatay siya? Tinabunan sa kayamanan niya. Pero na kayo nabalitaan. Pero yan ang binibigyang importansya ng tao. Kayamanan sa lupa. Bakit? Saan niya gagamitin? Ngunit sa atin, anong sabi ni Apostol Pablo? Kung mayroon kayong kinakain at kayo'y nararamtan, pasalamat na kayo. Ngunit ang tao walang pasalamat. Hindi sapat, hindi sufisyente sa kanya ang binibigay ng Panginoon. Laging kulang. Lalo na pag wala kang pananampalataya. Pag hindi ka ayaw mo sumunod sa mga kagustuhan ng Diyos o mga salita ng Diyos. Hindi gaya ng isang anak ng Diyos na nalangin. Ano sinabi niya? Panginoon, huwag mo akong bigyan ng labis-labis, baka makalimutan kita. Huwag mo din akong gagawin pulubi, baka magnakaw ako. Kung ano ang binibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin, siyang nakakaalam kung ano ang karampatan sa bawat isa sa atin. Kaya kung yayaman ka nga, matatalikod ka naman sa iyong pananampalataya. Anong kabuluhan? Kaya yan ang sabi ni Solomon. Ang Diyos ang nakakaalam. Alam niya kung kaya natin. Kung papagyamanin niya tayo, kung kaya natin dalhin. O baka naman ang kayamanan siya magdadala sa iyo. No? Magaya ka kay Eva at kay Adan na nagimbot na magiging Diyos na kagaya ng Diyos at kikilalanin. Ganyan ang tao pag mayaman na siya. Pag makapangyarihan o mataas ang pinag-aralan, kala mo ano, siya nang may hawak ng kanyang buhay. Pag nangako siya, sigurado, di ba? Hindi mo man lang marinig sa tao kung ipahintulot ng Diyos o kung pagkakaloob ng Diyos, pupunta ako. Pero ano gagawin ng tao? Dahil parang siya na ang mahawak sa kanyang buhay. Sige, sigurado, andun ako, pupunta ako, manako. Ano sabi ng Panginoon sa atin? O ng mga bagay na nasusulat? Huwag mong ipagyabang ang araw ng bukas. Dahil hindi natin alam kung anong pwedeng ibigay sa atin o idala sa atin ng araw ng bukas. Anong kahalagahan ang iniipon natin dito sa sanlibutan kung nakakalimutan naman natin ang ating tungkulin sa harapan ng Diyos? Ganyan ang tao, mas binibigyan niyang importansya yung kabuhayan kaysa dun sa buhay na pinagkakaloob ng Diyos. Kaya dito mga kapatid, ganun na isulat sa banal na kasulatan upang ang bawat isa sa atin ay mabigyan ng karunungan upang ang bawat isa sa atin hindi tayo magaya dito sa pagsuway ni Eva at ni Adan. Ano bang mga bagay-bagay na yan? Alam natin, lilipas ang lahat ng mga bagay na yan. Mas higit ang pananampalataya na ating tinanggap. Mas higit ang tungkulin kung maghirap man tayo sa sanlibutan na ito. Sino gusto sa inyo na tumandang 200 taon? Sinusubuhan ka na lang. O yung pagkain mo, dumadaan na lang sa os. No? Hindi ka na makagalaw. Kahit gaano pa karami ng kayamanan, may kasiyan pa ba sa iyong panangatawan o sa iyong sarili? Ngunit itong paghihirap natin na ito ay panandalian lamang, lalo na ngayon. Narinig ko nga si kapatid kanina, napakabilis pala ng panahon. Diba? Kailan lang ng linggo, ngayon linggo na naman. Bagong buwan na naman.
malapit na naman matapos yung sa buwan. Pagkadakay September na naman, papasok na naman yung bear. Ha? Oh. Napakabilis ng panahon. Kung maghirap man tayo sa sanlibutan na ito, alang-alang sa ating pananampalataya, alang-alang sa ating ikaligtas, kaunting panahon lang, kapatid. Huwag tayong mainip. Huwag tayong magpasayang sa mga pinagdarahanan natin. Ang lahat ng mga bagay na yan ay hindi natin madadala. O hindi natin maibili na sa salapi ang ating buhay. Kung sanang pwede lang. Gaya ni Marcos, hindi pa sana namatay ngayon. Diba? Gaano karami ang kanilang pananalapi. Ngunit, hindi tayong may hawak. Gaya nitong sinasabi ng banal na kasulatan, ang mga tao ay ginawang walang kamuluan ang mga salita ng Diyos. Kinalimutan nila ang sinabi ni Solomon ay pawang lumilipas ang lahat ng mga bagay na yan. Kaya ngayon mga kapatid, ano ang dumating? Noong dumating ang Panginoong Yesus, ano naman ang sinabi sa mga tao? Doon na nga, nagkasala na. Ngayon, gumawa ng pagkakataon upang ang pagkakasala na yan ay hindi na mahulit sa tao. Ano ang bilin ng ating Panginoong Yesus Kristo? Ganito po ang sabi sa Mateo 6:25-19-20. Ganito po ang ating mariringgan. 6:25. Kaya nga sinabi ko sa inyo, no? Sabi na ng Panginoon, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay kung ano baga ang inyong kakainin. Sinong hindi nababalisa sa inyo patungkol sa pagkakainin mo? Kayo kapatid, hindi kayo nababalisa? Mabalisa. Anong utos? Huwag mabalisa. Eh di sumuhay ka na. Sumuhay ka na. Kinalimutan mo na may Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kahit gustuin mo man, kung hindi ipagkakaloob ng Diyos, wala kang magawa. Kaya sinabi niya, huwag kang mabalisa. Tanggapin mo, siya ang iyong ama na makapangyarihan sa lahat. Ang isang ama, alam niya kung ano ang pangangailangan ng kanyang anak. Siyang may-hari ng lahat. Hindi ba niya pwedeng ibigay sa'yo? Kaya lang, kung ikapapahamak mo, sinong magulang na alam niyang ikapapahamak ng kanyang anak, ibigay niya? Maibigay mo yung haas sa iyong anak? Yun lang kutsilyo, ayaw mo pahawak sa iyong anak, di ba? O gunting, baka masugatan siya. Yung pa kayang kaluluwa niya ang pwedeng mawala. Kaya dito marami, maging tayo na napabilang sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus o nakakalam ng katotohanan, magkaminsan napapabilang tayo. Dahil alam natin, kailangan natin ang mga bagay nito. Ngunit, anong utos? Huwag mabalisa. Tuloy po natin. Kaya nga sinabi ko na huwag kayong mabalisa sa inyong pamumuhay kung ano baga ang inyong kakainin o kung ano ang inyong iinumin. Kahit ang inyong katawan kung ano ang inyong dadamitin. Hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit. Yan ang sabi ng banal na kasulatan. Kaya pinagbili sa atin, huwag tayong mabalisa. Tuloy po natin, 19:20. Po. 19:20. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa. Napakahirap, no kapatid? Mabuti na lang, wala akong ipon. Utos, huwag kayong mag-ipon, no? Pero,